Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. "5 PM, Lagoon. Meet Josh." Sino naman 'to? Hay, ang gulo ng kwarto ko. Like, trip ko maglinis ngayon so I decided na hindi pumunta sa lagoon. Nag-ayos lang ako ng shelf. Simple lang naman gusto ko. Linisan lang yung mga kalat dito. Sobrang dami kasing kung ano-ano. Pero nang inangat ko yung isang poetry book na lagi kong hinahawak-hawakan noon, may nalaglag na isang lumang Polaroid. Picture. Isang lalaki kasama ko sa lagoon. Ako, may hawak na red cup. Siya, may hawak na maliit na board na may nakasulat. Day 21, stay with me. Humawak ako sa dibdib ko. Bigla akong kinabahan. Napaisip tuloy ako kung pupunta ba ako sa lagoon. Why do I always wait for Josh? Bakit lagi iniiba ni Tita May yung subject kapag sinasabi ko pangalan niya? Why do I feel so broken pag wala siya? And bakit paulit-ulit ang panaginip ko? Panaginip ba talaga yun o is it something real? Nakita ko siyang umupo sa bench. Bitbit niya yung Polaroid picture naming dalawa. Naghahanap siya ng mga sagot. Halata. Pero ako, nakatayo lang sa tapat ng lagoon, sa likod ng malaking puno. Nagmistula na akong shadow dito. Hindi ko kayang lumapit. Sa sobrang dami ng pagkukulang ko, parang wala na akong karapatan. Tama na siguro to. Pagka-uwi ko, hindi ko na mapigilan. Walang lalaking dumating. Walang Josh. And at some point, sobrang heartbroken ako. Tita May, Oh, anak, kumain ka na ba? may gusto po akong malaman, Tita. Ano yun? Tita, may tinatago po ba kayo sa akin? Ha? Anong tinutukoy mo? Si Josh po. Anong totoo? Gulong-gulo na po ako. Hindi siya nagsalita agad. Anak, okay ka lang ba? Sinong Josh ba ang tinutukoy mo? Tita, please. Ayoko na po ng kasinungalingan. Gusto ko lang malaman. Bakit pag si Josh ang pinag-uusapan, parang may laging kulang yung mga sagot mo? Gusto ko po ng katotohanan, tita. Matagal bago siyang sumagot. Kasi anak, siya yung dahilan ng aksidente mo. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Paano siya? Siya at yung tito niya, sila yung sakay ng sasakyan na nakabangga sa'yo. Ano po? Hindi niya sinasadya. Hindi siya ang nag-drive. Pero simula noon, araw-araw kanya pinupuntahan, kinakausap at minamahal. Tita, Alam kong mahirap tanggapin. Pero anak, hindi kanya iniwan kahit kailan. Pangalawang beses, iniwan na naman niya ako. Pero may isa akong hindi makalimutan kahit sobrang tagal na ang lumipas. Yung unang beses, bata pa lang kami. Si Josh, si Toy, nangakong hindi ako iiwan. Pero umalis din. Canada raw. Walang kahit anong paalam, walang kahit anong sulat. At ngayong nagkita ulit kami, ako na naman ang kailangang maghintay. Pero this time, ako ang pipili. Sawa na akong magantay na lang palagi. Kaya I decided na pumunta sa lagoon.
Minsan kahit ilang ulit mong sabihin na tama lang na lumayo ako, may parte sa'yo na aasa pa rin. Na sana, na baka, na pwede pa. Tinignan ko yung listahan namin, yung mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Baguio, museum, sunflower farm, wala pa sa kalahati. Pero yung puso ko, wala na ring natira. Lalo na nung nakita ko siya, nakatayo, sa lagoon, hawak yung Polaroid. Ayoko na. Ayoko na magtago. Ayoko nang manood mula sa malayo. Gustong gusto ko na siyang makita muli. Harapan. Walang guilt, walang pag-iwas. Kahit hindi niya na ako matandaan. Kahit ako pa ang dahilan kung bakit nawala ang lahat. Kahit pa ako yung dahilan ng sakit niya. Pipiliin ko pa rin makasama siya. Hindi ko na kayang ikulong sarili ko sa kasalanan na araw-araw kong pinapasan. Dahil para sa akin, mas mabigat yung idea na mawala siya kaysa sa bigat ng lahat ng pagkakamali ko. Alam mo yung totoo, mahal ko siya. At ngayong araw na to, hindi bilang kabayaran, hindi bilang paghingi ng tawad, kundi bilang taong pinili siyang mahalin araw-araw. Lalapit ako. Kahit ilang beses man akong kalimutan, basta may isang pagkakataon na maalala niya ako, sapat na yun sa akin. Kahit sa dulo lang ng to, ako lang ang natatandaan niya. Okay lang. Kasi ngayong araw, pipiliin ko ulit siya. At sa ika-100 na beses, pipiliin ko pa rin si Zoe. Sa wakas, nagkita yung mga mata namin. Pareho kaming naglalakad papalapit sa isa't isa. Ilang hakbang pa, ilang segundo na lang. Tumingin siya sa akin na para bang yung ilang linggo, ilang buwan, ilang araw, lahat biglang bumalik. Naaalala ko na lahat. Zoe. Ikaw yun. Sa panaginip ko. Sa mga alaala ko. Sa mga hindi ko maintindihan na alaala. Ikaw pala yun. Sorry kung ilang beses kitang nakalimutan. Ngumiti ako. Inabot ko yung kamay niya. Sakto, sa gitna kami ng crossing. Walang masyadong sasakyan. Ngunit, bago pa man kami makatawid sa kabilang kalsada, at bago pa ako makapagsalita, isang nakakabinging busina ang narinig namin. Josh! Ang unang ginawa ni Josh, hindi tumakbo. Hindi umatras. Hinila niya ako. Ako ang tinulak niya palayo. Siya, naiwan. Sobrang tuwa ko nung nakita kong nagising na siya. Pero hindi ko inasahan na yung matamis kong ngiti kanina ay mapapalitan ng pait. Hi, Josh. Do I know you? Day 1, entry. She doesn't remember me, but I remember every version of her. The way she smiles when she sips her coffee. The way she pauses mid-sentence when she forgets something, then laughs at herself like it's nothing. I could stay here forever just watching her forget, because at least I'm still a part of her day, even if not in her mind. Day 30, entry. Every reset is a chance. A second, a third, a 50th. I'll take them all. I'll risk getting hurt if it means I can see her again, and maybe, just maybe, she'll remember how it feels to be with me.
Day 44, entry. She asked if it was all real. I told her it was because it is. Even if I'm the only one who remembers, I'd rather choose truth every day than live a perfect lie even once. Day 66, entry. I walked away today, not because I stopped loving her, but because I started loving her more than my own guilt. And maybe love sometimes looks like letting go. As for the last entry, I did a short movie. Final entry titled 100 Times I Choose You. This isn't just her story, it's mine too. We think love is about being remembered, but I learned that love is about choosing someone again and again, even if they don't choose you back. Not because they don't want to, but because they can't. So, if you're reading this, watching this, or feeling lost, this short film is for you. Because maybe memory fades, but choices, they stay. I didn't stay because she remembered me. I stayed because I remembered her. Tinanong ko kayo noon kung pipiliin ko pa rin ba ang pagmamahal kahit walang kasiguraduhan. At ang sagot ko ngayon, oo. Kasi kahit ilang ulit man kaming mawala sa isa't isa, kahit memorya ay paulit-ulit na mawala, ang puso hindi kailanman makakalimot. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.